welcome sa another episode ng ating Kidlat Motorbike Channel. So yung episode na to, magbibigay ako ng konting review dito sa ating NHK Terminator helmet. So kung di ako nagkakamali, nabili ko tong helmet na to wala pa akong motor. Nabili ko yung helmet na to kasi sobrang excited ko. Oh no! Dun sa motor. What? Binili ko na siya agad. Kahit wala pa yung motor. I can't believe you've done this. So sa Shopee ko siya nabili. Sa halagang 3,800 yung indicated price niya dun. Pero nag-additional ako ng 450 para sa shipping niya. So kung di ako nagkakamali, LBC yung shipping nun, yung courier niya. So sa 3,800 pesos, ito yung naibigay niya sa akin. Ang size nito is size large. So kung makikita niyo yung itsura niya, bigyan ko ng konting view. Here comes that bullshit, what up? 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 Watch him rollin', watch him go. 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 He be rollin' down the street. He be rollin' to the beat. He be rollin' down the street. He be rollin' to the beat. Watch him roll. Shit, what up? Watch him roll. So ito yung mga parts ng helmet niya, no? So ito yung visor niya or yung pinaka protective shield niya sa unahan. So clear siya, clear yung kasama niya. Tapos ang isang magandang feature nitong NHK Terminator series na to, dual visor siya, dual lens. So yung ibang mga dual lens, dito siya binubuksan, kinukuwit dito. So ito, dito siya sa gilid, meron siyang switch dito. Yan, makapansin nyo. Yan, dito. So hindi ka na hassle magbukas pa nung yung isang visor mo dito, pinaka lens mo, para bubuksan mo siya para lang ibaba pa to. So meron na siyang switch dito. So sun visor siya, protection niya sa araw pagka medyo masilaw yung daan pagka umaga. So ito yung mga air vents niya, meron siyang adjustment dito, dalawa. So meron din siya dito. Ayan. Ito yung pinaka mula naman sa labas. Mula sa loob palabas. Ayan. So yung pinaka strap niya, makapansin nyo, ayan, ganitong klase siya ng pinaka lock niya. Hindi siya yung isang type. So may mga review ko nabasa na mas maganda raw yung isa na yun, yung parang D clamp pa. Comment nyo na nga lang kung alam nyo. So yung lock nya, madali lang siya gamitin eh. Ito lang, pasok mo lang, tapos pag-aalisin mo, batakan mo lang to. Pinaka up, lock. So size large. Ito naman yung loob niya. So yung mga pads niya sa loob, na tanggal siya, no? Washable siya. So ganito lang ang pag-aalis. Yan. Yan. So yung helmet na to, nabili ko siya nung month of December. Hanggang ngayon ginagamit ko siya. Siya na talaga yung main helmet ko. Oh yes, it's very nice. Ang ano ko sa kanya, yung kanyang paddings, maganda kasi makapal.
Medyo makapal siya, oh. Maganda siya. Kung sa komportable ka. Pag suot mo siya. Tapos ito yung panloob. So, ayan. Tatlo siya. Pwede nyong laban. Pwede nyong i-hand wash. Pag yun ang iwa-washing machine ako, masisira ito. Oh no! Kawawa naman. So, manufacturing year 2018. So, bagong-bago pa yan. Ayan ang size large. Yung foam niya na to, yung pad niya, maganda naman. Makita niyo, emboss yung NHK niya. Tapos yung loob, makapal. Makapal yung shell niya. So, meron din pang dito sa intake ng hangin, no? Para medyo presko. So, tapos yung pinaka-goma na tamaan nito. So, balik natin yung pad, mga papi. Sa ilang months na ginagamit ko tong helmet na to, ang masasabi ko sa kanya, bukod sa komportable siya, ano, pili ko na secure ako. Kasi ang ganda ng build niya. Kaya lang medyo nabibigatan ako. Medyo mabigat yung helmet, pero What? wala kasi sa akin yung ano, pinaka-manual, parang doon yata kung ilang kilo. Yung weight niya. Mas mabigat siya sa mga normal na helmet na mga nagamit ko. Patry ko yung, kasi noon nakagamit ako ng index yung sa Honda 155 ko pa ng motor kay papa ko. Tapos nakapag-fit ako ng mga LS2, medyo mabigat pa ng bahagya doon, bahagya lang, pero dahil nga siguro dahil compact siya, maganda yung makapal yung mga shell niya, so siguro nakadagdag ng bigat dyan. Tapos makapansin nyo, ayan, likod niya, ayan, export quality data proof. Tapos yung ICC sticker na iba ko kung totoo yan. Pero mukhang totoo naman. Ipipigay lang kasi sa Pilipinas. Oh no! Peace yo. Tapos itong sticker na to, hindi po siya included, no? So dahil marunong na tayong gumawa, salamat sa itinuro sa atin ng channel na to, marunong na tayo umukit ng sarili nating sticker. Nagawa po natin yan. Yung number 5 na yan, no? So medyo pumogi siya. So yung pinaka ano nito, visor nito, yung lens, pinlock na rin siya. So pwede mo lagyan ng yung anti-fog. Nabibili yun din sa online. So parang nakakita ko nung it's around parang 700 to 800 yata isa. So dito na siya in-install sa kabila nito. Ngayon ang baka may makapagtuturo sa akin kung paano inaalis to, kung paano siya kakalasin dito, kasi medyo nahihirapan ako. Medyo tricky siya, hindi pa kasi ako nakatry pa magkalas, baka mamaya masira ako to. So leave lang kayo ng comments paano ko may kakalas dito, no? Paturo lang. So sa mga kasabayan niya mga helmets sa market, sa halagang 4,000 plus, sama na shipping dun, masasabi kong sulit siya dito. Pangarap ko magkaroon ng AGV na helmet. Pero medyo magpresyo siya, may kamahalan so naghanap ako ng mura pero alam kong quality helmet, which is yung NHK. Marami ng mga helmet brands doon na kasabayan din na maganda.
Pero para sa akin, ito yung first helmet ko talaga sa motor ko na masasabi kong built, tough siya, okay siya. So yun lang mga papi, sana nakatulong tong video na to sa inyo, sa mga naghahanap pa ng bagong helmet nila, yung wala pang helmet. So sana nagka-idea kayo, maraming series ng NHK. Hopefully maibili ko si Mrs. ko ng kahawig din ito, kasi mas gusto ko yung parehas din kami. So yun na mga papi, till next episode, ride safe tayo, no to doble plaka, paglalaban natin yan. God bless sa atin, salamat, maraming thank you.